Magandang araw po sa ating lahat. Bago pa ang simula, lahat po tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang sakripisyo sa cross, kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang kapahamakan. Kaya kami po ay mga miserableng makasalanan sa pamagitan ng inyong pagtanang ng banal na dugo, lahat ng aming kasalanan ay tinubos na. Dahil sa inyong dakilang biyayang ito, meron po kaming matinding pag-asa tungo sa inyong kaharian. Ngayon araw din po, sa pamagitan ng inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay nakatipon sa oras na ito sa inyong harapan. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami ayon sa inyong kabutihan. Nakikita po namin na maraming tanda ng katapusan ng panahon ay naganap na. Kaya po, gabayan niyo po kami upang ipangaral ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pamagitan ng konting nalalabing pamumuhay. Kami po ay mahina. Kaya po, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia, Unang Pedro chapter 3. Unang Pedro chapter 3, verse 15. Unang Pedro chapter 3, verse 15. Page 397. Kundi sa inyong mga puso ay pagkabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Tinanggap po natin ang Panginoon Hesus bilang ating tagapagligtas. Ngunit sa parehong pagkakataon, natanggap din po yung ating Panginoon Hesus bilang ating Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, sa inyong mga puso, pagkabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Nang tayo pa ay naligtas, dumating na po ang banal na Espiritu Santo. Siya po ang Espiritu ng Diyos, siya po ang Espiritu ng Panginoon Hesus na muling mabuhay mula sa mga patay. Kaya po, kahit sino man, kung ligtas na po sila, meron po silang Espiritu ng Panginoon Hesus sa loob nila. Hindi tapos sabi dito, sa inyong mga puso, pagkabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Ibig sabihin, sa pamagitan ng aming pagsunod sa Kanya, mabuhay tayo ng mabuti sa harapan ng Diyos. Siya pa ay ating tagapagligtas sa parehong pagkataon, siya pa ang ating Panginoon. Ibig sabihin, siya pa ang ating ulo. Yung ibig sabihin ng Panginoon, siya pa ang ating ulo. Kaya dapat sa gitna ng ating buhay, dapat unahin po natin ang Panginoon palagi. Yung pa ang ibig sabihin ng verse na ito. Tapos lagi kayong maging handa. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Gaya ng binabasa nyo, ito po ang mensahe tungkol sa yung evangelization. Ano pang pasimula ng evangelization? Inisip po natin na tayo po ay bumisita sa mga invited, tayo po ay mag-invite sa kanila. Inisip natin yung pa ang karaniwang proseso ng evangelization. Pero sa karaniwang oras, lagi kayong maging handa. Ibig sabihin, kailangan natin ipakita yung ating sarili, ating pananampalataya sa pamagitan ng ating pamumuhay na may laging handang puso. Okay? Kaya nang ipinakita natin yung ating pananampalataya sa buhay sa kanila, nang mag-invite tayo sa kanila, may Bible seminar tayo, o tempo kayo, paki-o-tempo kayo. Sasabihin nila, sige. Okay? Kasi dahil nakita nila
ang ating pananampalataya, ating pag-asa sa ating buhay. Kaya sinabi ng Bible, dapat tayo po ay naging ilaw ng sanlibutan. Kaya lagi kayong maging handa. Kaya yung evangelization naman, hindi para sa mga Bible seminar. Kung may petsa na tayo sa Bible seminar, o next week daw, o next month daw. Kaya ngayon kailangan evangelization. Yun din po ang kailangan, pero araw-araw, kahit kailan, lagi kayong handa. Lagi kayong maging handa. Ito po ang pundasyon ng ating evangelization na may pag-asa. Kaya dati ito po ang nangyari sa isang beses na meron pong isang brother na naligtas. Yung trabaho niya ay truck driver. Pagkatapos siya naligtas, nagpagod siya. And then, tuloy-tuloy siya sa fellowship. Kaya po, masaya siya sa Kristyonong pamumuhay dahil sa biyaya ng Diyos. And tapos, nakita ng yung amo niya, yung may-ari ng trucking company. Dati hindi naman, pero ngayon nagbago na siya. Anong nangyari sa kanya? Yun pa ang ibig sabihin ng verse na ito. Laging kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ano po ang katuwiran? Ano ang katuwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo? Anong nangyari sa iyo? Kaya sinabi ng brother na ligtas na ako, ang Biblia ay totoo, masaya ako kasi ligtas na ako, meron akong pag-asa tungo sa kanyang kaharian. Ay ganun ba? Paki-attend na lang po yung Bible seminar. Ay sige, gusto kong alam kung ano ang pag-asang ito. Okay? Kaya po, para sa ating Kristiyanong pamumuhay, nang tayo pa ay naligtas, magkaroon tayo ng pag-asang ito tungo sa kanyang kaharian. And pagkatapos tayo pa ay naligtas, ang pag-asang ito ay importante para sa ating patuloy na Kristiyanong pamumuhay. Kaya doon po sa Roma chapter 15, verse 13, Roma chapter 15, verse 13, na puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan, ang kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nang tayo pa ay naligtas, naunan po natin ang biyaya ng Diyos. Sa parehong pagkataon, magkaroon tayo ng yung pag-asang ito. Kaya sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kayo sumagana sa pag-asa. Kung gano'n, ano pa ang resulta? Bilang resulta nito, yung puso natin ay nagiging masaya sa loob ng banal na Espiritu. Yung puso natin ay puspos ng buong kagalakan at kapayapaan. Ito pang nagiging lakas para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya ano po ang pag-asa nyo? Ano pa ang pag-asa po natin? Ano pang ilalaman ng ating pag-asa? Gaya ng sinabi ng Bible, yung pag-asa natin sa buhay na walang hanggan. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapos, tayo ay magiging mga takapakman na ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yung pag-asa natin tungo sa hindi po yung buhay sa mundong ito, yung temporary lang, kundi doon sa buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian, na walang sakit, walang kamatayan, walang kasalanan, doon sa langit, kasama ng Diyos magpakailanman. Yung pang ating pag-asa. Tapos tayo pa ay nagiging takapakman na. Doon sa Titus chapter 3 verse 7, tayo ay magiging mga takapakman na ayon sa pag-asa na sa buhay na walang hanggan. Kaya dakila po yung ating pag-asa.
na ipinakaloob ng Diyos. And tapos, nang darating ang Panginoon Jesus, nakikita natin yung kaluwalhatian niya. No? Ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos, tagapagligtas na si Jesus Kristo. Yung Panginoon Jesus mismo, ay siya po ang ating pag-asa. Siya po ang ating Ama, siya po ang ating Panginoon. Siya po ang Hari ng mga hari. Kaya po ito po ang nilalaman ng ating pag-asa. Kaya paano natin makamtan ang pag-asang ito nang tayo po ay naligtas? Kaya doon po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 4, Ecclesiastes chapter 9 verse 4, subalit siya na kasama ng lahat ng nabubuhay ay may pag-asa, sapagkat ang buhay na aso ay mas mabuti kaysa patay na leon. Yung pag-asa natin ay buhay na pag-asa. Buhay na pag-asa. Sinabi ng Bible doon sa unang Pedro chapter 1 verse 3, no? Purihin ng Diyos ang ating mga Ama at ating Panginoon Hesus Kristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Tayo po ay muling ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Tayo po ay may panganak muli spiritual. Ito po ang realidad. Dati tayo po ay isang patay, spiritual, yung relasyon natin sa Diyos na naputol na. Ngayon, talagang may relasyon na po tayo sa Diyos. Tayo pa ay talagang may panganak muli. Spiritual. Ibig sabihin, meron po tayong buhay. Yung pag-asa natin, nakabase sa yung ating buhay na walang hanggan. Kaya, ang buhay na aso, mas mabuti kaysa patay na leon. Patay na leon. Mga leon, mga tigre, yari sa plastic. Wala po tayong takot sa doon kasi wala silang buhay. Pero yung patay na, kaya yung buhay na aso, mas mabuti kaysa patay na leon. Kaya sa mundong ito, mayaman daw, mga politiko daw, may kapangyarihan daw, pero yung espiritu nila patay. Ito pa ay parang patay na leon. Tayo naman po, mukhang karaniwang tao naman, pero meron po tayong buhay na walang hanggan. Kaya kasama ng lahat na nabubuhay, may pag-asa. Yung pag-asa po natin ay buhay na pag-asa. Kaya po, malibang ang isang tao ay pinanganak muli, hindi niya makikita ang kanyang kaharian. Hindi niya makikita ang kanyang kaharian. Kung tayo pa ay may panganak muli, nakikita po natin yung kanyang kaharian. Kaya sigurado na po ito. Kaya ito pa ay buhay na pag-asa. Kaya, kung ligtas na po tayo, meron po tayong pag-asa na buhay, hindi katulad ng iba. Yung lahat ng sinabi ng Bible ay naganap na. Yung lahat ng propesya ng Bible ay nagaganap sa ating mata, sa harapan ng ating mata ngayon. Nakikita natin yung maraming tanda ng katapusan ng panahon ay natupad na. Kaya po, yung ating pag-asa ay nakabase sa Biblia. Ang Biblia naman ay totoo. Kaya ang salita ng Diyos ay buhay, ay mabisa. Kaya walang impossible sa Diyos. Yung lahat ng sinabi ng Bible ay natupad na. Kaya po, ito po ay buhay na pag-asa. Yung lahat ng sinabi ng Bible, yung lahat ng pangako ng Biblia ay magaganap sa harapan ng ating mata. Ngunit, yung kaharian ng Diyos ay hindi pa dumating. Ang Panginoon Jesus mismo ay hindi pa dumating. Nakikita natin yung mga pantanda ng katapusan ng panahon. Kaya sabi ng iba, sinabi ng ikalang Pedro na darating daw ang Panginoon Jesus. Sinabi nila, noon pa, hindi pa siya dumating. Darating ba siya talaga? Kaya mga hindi mananampalataya, nagbibiro sila. Inisip nila, pero yung mga reliyosin din, inisip nila, darating daw, pero hindi pa yata. Sigurado na,
nagdududa po sila. Pero gaya ng pinarampo natin, yung lahat ng sinabi ng Bible ay natupad na. Halos lahat. Yung natitira ay ang kaharian ng Diyos, ang Panginoon Jesus ay hindi pa dumating. Kaya po, paminsan dahil hindi pa ito nakikita, naging nahihina yung ating pag-asa. Naging mahina yung ating pananampalataya. Pero sinabi ng Bible, yung pag-asang tunay na pag-asa ay nakabase sa hindi nakikitang bagay, dahil yung nakikitang bagay ay hindi perpekto, no? Doon po sa Roma chapter 8, Roma chapter 8 verse 24, sapagkat tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, sapagkat sino ang mga umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Tayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito. Nang tayo pa'y naligtas, automatically meron po tayong pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Meron din pong iba't ibang uri ng pag-asa sa mundong ito, pag-asang nakikita. Yung tungkol sa mga material na bagay, mga nakikitang bagay sa mundong ito. Hindi po ito pag-asa, dahil lahat ng mga bagay sa mundong ito ay nawala, nawasak. Sapagkat sino nga umaasa sa nakikita na walang silbi? Subalit kung umaasa tayo sa hindi nakikita, hinihintay natin itong may pagtitiis. Kaya bakit ito pa ay pag-asa? Sa totoo lang, dahil hindi pa dumating. Kung dumating na ang kaharian ng Diyos, hindi na ito pag-asa, no? Tapos na yung pag-asang ito. Pero yung pag-asa natin ay sigurado na. Kaya po, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Yung ibibigay ng Diyos sa bandang huli, walang hanggang bagay, hindi masukat na kaluwalhatian. Doon po sa ikalang Korinto chapter 4 verse 17 na sapagkat inihahanda tayo ng itong magaan, panandaliang kapighatian para sa walang hanggang, hindi masukat na kaluwalhatian. Ngayon, meron pong mga kapighatian, pagsubok, mga pag-uusik, pero bilang resulta nito, magkaroon tayo ng walang hanggang, hindi masukat na kaluwalhatian. Hindi masukat. Dakila ang inihanda ng Diyos para sa atin. Sabi ng Panginoon Jesus, 10 lunsod. Isang lunsod sa langit, napakalaki. 10 lunsod pa. Hindi tapos ito pa'y magpakailaman. Gaano kadakila ang inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, sa mga bagay na hindi nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ang bagay na nakikita, may katapusan. Hindi po ito perpekto, sa bandang huli nawawala. Ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Saan pwede natin makuha yung walang hanggang bagay, hindi nakikitang bagay? Dito sa Biblia. Okay? Kaya po, palakasin natin yung ating puso, yung pag-asa sa loob ng ating puso, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon, sa pandemic. Para sa ibang tao, yung pandemic naman, parang sa kanila, paghihirap lamang, pero sa atin naman, ito pa ay katuparan ng kanyang propesiya, at ito pa ay isang tanda ng kanyang pagdating. Naging malakas po ang ating pag-asa dahil dito. Kaya po, sa kabilang banda, tinutukso ni Satanas ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng nakikitang bagay para naging mahina sila sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. Kaya sinabi ng Bible, ilayo mo ang aking mata sa pagtingin sa walang kabuluhan. Doon po sa mga awik 119 verse 3-7, ilayo mo ang aking mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Kaya po, maraming kaluluwa ay nabuwal dahil sa tukso ni Satanas. Ano ang ginagamit nila? Yung mga nakikitang bagay. Si Eva din, nang tumingin siya sa bawal na prutas,
mabuting kainin daw, nakakalukol sa paningin. Dapat nasa inyo upang maging matalino. Dahil sa nakikitang bagay, nabuhay siya, no? Nakasala na siya, no? Si Lot din po, nang tingin niya yung Sodoma Gomorrah, mukhang Garden of Eden daw sa panahon yun. Yun pang tukso ni Satanas. Nang tinitukso ni Satanas si Jesus Kristo, ipinakita niya daw sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan, ang kanyang karangalan. Kaya, yun pa ang practice ni Satanas upang tuksoin ng mga Kristiyano. Kaya, huwag natin tingnan yung mga makikitang bagay. So sabi ng isang Kristiyano doon sa lumang tipan, Asaph, sabi nila, tungkol sa akin mga paa ko ay halos natisot na, sapag ako'y nanginggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawahan ng masama, pero hindi ito matatagal. Hindi po ito matatagal. Kaya huwag tayong umaasa sa mga kayamanan ng hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Totoo po ito, yung sinabi ng Bible. Unang Timoteo chapter 6 verse 17. Kaya huwag tayong umaasa sa mga nakikitang bagay, mga kayamanan na hindi tiyak, kundi sa Diyos meron po tayong tunay na pag-asa. Kaya dapat saan nilagay yung ating pag-asa? Doon sa langit. Colossians chapter 1 verse 4, sapagkat nabalitaan namin, chapter 1 verse 4, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus sa pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal, dahil sa pag-asa na kalaan para sa inyo sa langit. Dahil sa pag-asa na kalaan para sa inyo sa langit. Ang inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Sa pag-asa na nakalaan para sa inyo, saan po? Sa langit. Sinabi ng Panginoon Jesus, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan. Magtipon kayo. Paano? Saan? Doon sa langit, sa pangitan ng Kristo ng pamumuhay. Magtipon kayo sa inyong sarili, para sa inyong sarili daw, ng kayamanan sa langit. So, hanap buhay, busy daw. Pero hindi po ito para sa ating sarili talaga, dahil yung buhay natin ito ay pansamantala. Pero yung espiritu natin, doon tayo sa langit, magpakailaman. Kaya ano pang tunay na investment, tunay na negosyo, yung ating Kristo ng pamumuhay para sa langit. So doon, ang bukbok, ang kalawang hindi makapaninira. Ang mga nanakaw hindi rin makapasok. Kung nasan ang inyong kayamanan, doon po ang inyong puso. Naroon din naman ang inyong puso doon. Kaya po, meron po tayong pag-asa ng maganda. Sila naman, mga hindi ligtas, wala silang tunay na pag-asa. Tayo naman po, yung lahat ng lakat ay nakakonekta sa yung ating walang hanggang buhay doon sa langit. Kaya ito po ay ating kaisipan, no? Bilang ligtas. Kaya doon po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 8, isuot natin ang baluti ng pananampalataya ng pag-ibig, at maging helmet ay ang pag-asa ng kaligtasan. Ano pa ang ating helmet daw? Pag-asa ng kaligtasan. Doon sa Efeso chapter 6 naman, taklain ninyo ang helmet ng kaligtasan. Yung helmet po, upang ito pa ay para protektan yung ating ulo. Mahalaga po ito kasi yung ulo ang pinakamahalagang bagay sa ating katawan. Kaya helmet ng kaligtasan, pagkasa ng kaligtasan ng
pag-asa ng kaligtasan, ito pang helmet daw. Kaya ibig sabihin, yung ating isip sa loob ng ating ulo, sa ating utak, no? Na may pag-asa tungo sa kanyang kaharian. Kaya sinabi ng Bible, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na itaas, yung pag-asa ng kaligtasan, no? Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Hanapin ninyo muna ang mga bagay na nasa itaas. Hanapin muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Kaya ito po ay magandang pamumuhay ayon sa biyaya na natanggap po natin. Ang pag-asang ito ay biyaya ng Diyos. Kaya kahit anumang sitwasyon, meron po tayong pag-asa na buhay. Ito pa ay hindi nawala. Yung iba naman po, wala silang pag-asa na ganito. Kaya po, gaano kamiserable ang kanilang pamumuhay nila. Sabi nila, tayo ay kumakain, umiinom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Doon po sa unang Korinto chapter 15. Okay, buksan po natin ang unang Korinto chapter 15. Verse 32. Kung bilang isang tao lamang na lumaban ako sa mga maiilap na hayop sa Epeso, ano ang aking mapapakinabang kung ang mga patay hindi muling binubuhay? Tayo'y kumakain, umiinom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Huwag kayong pataya. Ang masasamang kasamaan ay sumisira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo, magkaroon ng matuwid na pag-iisip. Huwag na kayong magkasala, sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Sinasabi ko ito para sa inyong kahihiyan. Huwag kayong sumali sa mga na walang pag-asang ito. Sabi nila, tayo kumakain, umiinom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Wala silang pag-asa. May konting alam lang, pero walang tunay na pag-asa sa kanilang puso. Kaya paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Kaya anong sinabi ng Bible? Huwag kayong pataya. Ang masasamang kasamaan ay sumisira ng magagandang ugali. Dapat tayo pa ay humihiwalay po sa kanila. Iligtas mo ang inyong sarili mula sa baluktok na lahing ito. Kaya meron to po tayong mahalagang pag-asang ito. Yung pag-asang ito ay tumutulong sa atin para tayo pa ay mabubuhay bilang Kristiyanong ng mabuti, and tapos para tayo pa ay lumalago espiritual. Dati meron isang sister na biglang nawala. Siya pa isang assistant leader bago ang Samaritan. One day before, siya pa'y nawala dahil sa stroke. Before Samaritan, magkaroon kami ng yung pagtitipon, mga leaders, upang paghanda ng Samaritan. Linisin nila yung maglilinis po kami ng venue. Siya din po ay mag-join. Siya din pa isang mahalagang leaders. Pero pagkatapos ng mga ministry po namin, nang umuwi siya sa bahay, bigla siyang na-stroke and then na-hospitalized. Pero hindi bumalik ang buhay niya. Kinuha ng Diyos ang buhay niya. Kaya sa susunod na araw, unang araw ng summer retreat, nagulat kami. Nawala na po siya. Nalungkot kami, umiyak kami, pero sa pamagitan ng Biblia. Ano po? Unang Thessalonica chapter 4. Unang Thessalonica chapter 4 verse 13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga
natutulong upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo ay sumasampalatayang si Jesus ay namatay muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulong ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Huwag malungkot. Kayo huwag malungkot gaya ng iba na walang pag-asa. Iba naman po walang pag-asa. Kaya naniniwala po kami na ang Panginoon, si sister ay nasa kamay ng Panginoon na may walang hanggang kapahingan, kapayapaan, na may malaking gantimpala, yung pang malaking kaaliwan sa amin sa panahon yun, no? Kaya po ito pa ay nagiging angkla ng ating kaluluwa. Ano po yung pag-asang ito? Kaya paminsan, bakit tayo pa ay naging mahina sa ating Kristiyanong pamuhay? Dahil naging mahina ang pag-asang ito, naging malabo ang pag-asang ito, yung ating spiritual na mata. Kaya po doon po sa Hebrews chapter 6 verse 18, upang sa pamagitan ng dalawang bagay na hindi nagbabago, dito ay hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong naktungo sa kanlungan, ay magkaroon ng higit na katiyakan, panghawakan ng pag-asang nakalagay sa harapan natin. Nakalagay sa harapan natin. Hindi maaaring nagsinungaling ang Diyos, tayong naktungo sa kanlungan, magkaroon ng higit na katiyakang panghawakan ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Malapit na ang kanyang pagdating. Taklay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa. Hawakan po natin ang pag-asang ito. Tandaan po natin ang pag-asang ito kahit anong sitwasyon. Palakasin natin yung pag-asang ito. Kaya para tayo pa ay naging malinaw sa ating Kristiyanong pamumuhay. Doon po sa Ikalang Pedro chapter 3 verse 12, na hinihintay na pinakmabadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan ng naliliyap ay matutupok, ang mga sangkap ay matutunaw sa init, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit, ang bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay nanirahan. Bagong lupa, bagong langit. Ngayon dahil sa climate change, nahirapan po sila, gusto nilang lumipas sa ibang planeta. Para sa atin po, handa na po. Bagong lupa, bagong langit, na inihanda ng ating tagapagligtas, ang Panginoon na dakila. Hinihintay, pinakmabadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na naliliyap ay matutupo. Hinihintay, pinakmabadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Paano? Yung mga bata po, hinihintay nila ang birthday nila. Kunwari, October 15, yung pang birthday ko. Hinihintay nila talaga anong hinihingi ko sa magulang, birthday gift, no? Binibilang nila kung ilang araw na natitira. Binibilang nila. Pinagmamadali ang pagdating ng araw ng kapanganakan. Ito mas importanteng araw, pagdating ng araw ng ating Panginoon Jesus. Pinagmamadali. Paano po? Binibilang natin yung araw. Siyempre po, hindi natin alam kung kailan siya darating ng eksakto, pero alam po natin na malapit na. Kahit maliban sa yung ikalawang pagdating niya, kung 50 po kayo, yung edad nyo 50 na, kung yung haba ng buhay natin mo, 70, 80 daw, mga 20 years lang natitira. 20 years lang. Darating daw ang Panginoon Jesus, mga kailan? Mga after 10 years siguro? 10 years. Ay, mahaba pa, malayo pa. Ganun po ba? 10 years. Isang taon naman, ilang araw? 365. Kung isang taon, kung 10 taon, ilang araw pa? 3,650 lang. 3,650 lang. 3,650. Mahaba pa ba ito? Kung 20 years pa. Mahaba pa ba ito? Ngayon taon, halos tapos na po. October na. Minagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Kung binibilang natin yung natitirang oras, kaya nang sinabi ng Bible, no?
Ito po ang karunungan. Kaya magkaroon tayo ng lakas o karunungan, kaalaman tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin. Kaya ikalang Timoteo chapter 4, verse 8. Kaya mula ngayon ay nakalaan sa akin ang puktong ng katuwiran, ibibigay sa akin ng Panginoon ng dapat na hukom na araw na yon, hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ang mga nakahangad sa kanyang pagpapakita. Mga nakahangad sa kanyang pagpapakita. Meron ba kayong hangad na ganito? Si Apostle Pablo ay natapos ang kanyang takbuhin ng mabuti. Bakit po? Kasi siya po ay isang manghangat sa kanyang pagpapakita. Dumating na ang Panginoon Jesus sa panahon yon kay Apostle Pablo ay hindi naman po. Pero darating ang Panginoon Jesus sa dalawang paraan. Sa pamagitan ng kanyang ikalawang pagpabalik o sa araw ng kamatayan sa atin. Okay. Basta darating po siya. Okay? Darating po siya. Kaya kung dumating na po ang Panginoon Jesus, sabi ng isang Kristiyano doon po sa mga awik 17:15, kapag ako ay gumising, ako ay mamamastan ang inyong anyo masisiyahan. Aking mamamastan ang inyong muka sa katuwiran kapag ako ay gumising. Yung sinabi ng Bible, yung mga namatay sa loob ng Panginoon Jesus, sila po ang tinatawa ito, matutulog. Kapag ako ay gumising, ako ay mamastan ang inyong anyo at masisiyahan. Kaya nang nakita ng mga bata ang mukha ng anyo ng nanay, masaya sila. Tumatakbo sila tungo sa nanay. Ganito po. Yun po ang ating tunay na kasiyahan. Darating po ang Panginoon Jesus. Sino siya? Siya po ang hari ng hari. Ngayon naman, ano ang paniniwala nyo? Born again ka na, ay inuusik nila yung mga tunay na ligtas. Pero kung darating ang Panginoon Jesus, babalik ang lahat ng bagay, babalik sa normal. Ano po yun? Ano pa ang normal? Siya pa ang hari ng hari. Siya pa ang nakahari sa buong mundo. Sabi ng Biblia, makahari siya sa mundong ito sa loob ng 1,000 years. And tapos doon sa langit, siya pa ang ilaw. Siya pa ang templo ng Diyos. Siya pa ang ating bahay. Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Ang Panginoon magiging iisa. Ang kanyang pangalan ay iisa. Yung mukha ni Jesus Kristo, isang gorodero daw sa Apokalipsis. Meron po siyang 7 sungay, 7 mata. Makaiba siya sa dating itsura. Kaya meron siyang maluwahating itsura. Okay? Nakikita natin yung kanyang kaluwahatian niya. Siya pa ay naging hari. Yung mga sumasamba sa kanya, sila po ay nagiging mahalagang grupo. Kaya po, naghintay po tayo sa kanya. Ito pa ay mabuting ugali ng mga naligtas. Meron pong konting maling pakunawa tungkol sa yung pag-asang ito. Darating daw ang Panginoon Jesus, kaya malapit pala. Kaya hindi kailangan trabaho, hindi kailangan aral. Hindi po yung mabuting ugali bilang mga may pag-asang ito na buhay. Doon po sa ikalawang Thessalonica, chapter 3. Kaya sa Thessalonica Church, meron pong mga ganitong grupo. Basta yung taga Thessalonica ay mayroon tunay na pananampalataya at pag-ibig at pag-asa. Kaya yung Kristiyanong pamumuhay nila ay talagang mabuti. Pero meron pong ganitong konting misunderstanding na chapter 3
verse 6 na aming ipinag-uutos ngayon sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo, na kayo lumayo sa bawat kapatid na namumuhay sa katamaran, hindi ayon sa tradisyon na tinatanggap nila sa amin, sapagkat kayo rin ang nakakaalam kung paano ninyo kami dapat tularan. Hindi kami tamad noong kami ay kasama ninyo. Hindi kami kumain ng tinapay na sinumang nang walang bayad, kundi sa pagpapagar ay hirap ay gumagawa gabit araw upang kami huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. And verse 10, kaya sapagkat noon pa naman, pamang kami ay kasama ninyo, ay aming inyuto ito sa inyo, kung ang sino man ayaw magtrabaho, huwag din naman kumain, sapagkat aming nabalitaan ng ilan sa inyo ay nabubuhay sa katamaran. Hindi naman lamang gumagawa sa halip ay mga mapanghimasok. Ngayon, ang mga taong yon ay inaatasan namin, pinapakiusapan namin sa Panginoon Hesus Kristo na gumagawa ng may katahimikan upang nakakain sila ng sarili niyang pagkain. Ngunit kayo, mga kapatid, huwag kayong manunupaypay sa paggawa ng mabuti. Kailangan po yung trabaho, kailangan po yung aral. Siyempre kung ganun po, busy po tayo, pero hati-hatian po natin yung oras upang sumamba sa Diyos, upang magkaroon tayo ng fellowship, ministry, lahat evangelization. Ayun ba ang Kristiyanong pamumuhay? Sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong manupaypay sa paggawa ng mabuti. Ito pa ay paggawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, sa kalooban niya. Doon po sa Galatians chapter 6:9, huwag tayong manhinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa taktang panahon makaani tayo kung hindi tayo manlulupaypay sa taktang panahon hanggang sa kanyang ikalang pagdating. Yung Kristiyanong pamumuhay hindi para sa 1 taon, kundi para sa 2 taon hanggang sa kanyang pagdating, hanggang sa kanyang panahon, yung araw ng kanyang pagdating. Kaya po kung ganon, kung meron po tayong ganitong pag-asa, ano pang mangyari? Yung pag-asang ito ay tumutulong sa atin na para tayo pa ay mabuhay ng mabuti bilang Kristiyano. Kaya si Apostle Pablo, sinabi niya doon sa Filipos chapter 3, verse 13, mga kapatid, na hindi ko inaaring maabot ka na, ngunit isang bagay na ginagawa ko, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran, tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Ang bagay na hinaharap, basta yung past ay past na, yung hinaharap na mula sa ngayon hanggang sa kanyang ikalawang pagdating, lalong-lalo sa yung araw niya, ito pa ay ating target. Nagpapatuloy ako tungo sa mitihin para sa gantimpala na dakilang magtawak ng Diyos kay Kristo Jesus. Dakilang gantimpala. Yung direction, yung focus ni Apostle Pablo ay malinaw ayon sa pag-asang ito. Kaya po, tinapos niya yung takbuhin niya ng mabuti. Filipos chapter 2 verse 16, nang hahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan. Kaya busy po tayo sa ating buhay. Kumusta ang inyong direksyon? Kumusta ang ano pa ang inyong huling target? So, hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan, sinabi ni Apostle Pablo. Nangahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo. Malinaw po yung target ni Apostle Pablo. Ganon din po tayo dapat na may pag-asang buhay na ito. Kaya yung mga may pag-asa na buhay na ganito, iiwasan po nila yung mga kasalanan. Doon po sa Hebrews chapter 12 verse 1, kaya yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat, ang pagkakasalang madaling bumibitak sa atin. Meron pong mga marathon runner, tumatakbo sila. Kung gano'n, dapat magaan yung uniform nila, dapat magaan. Ano po? Para tumatakbo siya ng mabuti.
itabi natin ang bawat pabigat, yung mga hindi kailangan sa ating Kristiyanong pamumuhay, ng pagkasalang madaling bumibita. Ano pang layunin ng ating buhay? Ano pang target ng ating buhay? Maliwanagan po natin kung ano ang pag-asa natin, ano po ang tunay na target po natin. Kaya po, yung sino mang may ganitong pag-asa sa kanya, maglilinis sa kanyang sarili, gaya na naman niyang malinis. Kasi nalalaman natin na kung siya'y mahayak daw, tayo ay magiging katulad niya. Kaya, sino mang may ganitong pag-asa, meron po tayong pag-asa. Dadamitan tayo ng Diyos ng panibagong katawan, pero ayon sa iba't ibang kaluwalhatian, gagantihan tayo ng Diyos. Sino may ganitong pag-asa sa Kanya, naglilinis sa kanyang sarili. Dahil ito pa ay magpakailaman, dahil ito pa ay napakadakila kumpara sa mga makalupang bagay, ito pa ay napakadakila. Kaya po, maliwanagan po natin yung ating pag-asa, yung ating target ng malinaw. Tapos, unang Timoteo chapter 5. Unang Timoteo chapter 5, verse 5. Ang tunay na babaeng balo na nakiwang nag-isa, umaasa sa Diyos, napapatuloy sa mga paktating at mga panalangin, paktaing at mga panalangin gabi at araw. Yung umaasa sa Diyos, napapatuloy sila sa paktaing at sa mga panalangin sa gabi at araw. Kasi po kung walang tulong ng Diyos, imposible po yung ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya doon po sa Lucas chapter 21, sinabi ng Panginoon Jesus na maging handa kayo sa bawat panahon, lalo na sa ating panahon, na nananalangin, magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng bagay na ito, upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao, maging handa kayo sa bawat panahon na mananalangin. Kailangan talagang yung panalangin natin upang matanggap ang kanyang pagkabay, ang kanyang kapangyarihan. Kaya po, yung mga umasa sa kanya, talagang umasa sa kanya sa kanilang buhay sa pamamagitan ng panalangin. Kaya yung mga umaasa sa kanya sa pamamagitan ng panalangin ay haharap sa Diyos na may handang puso. Tapos masipag sila sa kanyang ministry. Ano po? Yung may pag-asang ito. Yung pag-asang ito ay tumutulong sa atin para tayo pa ay naging masipag sa paglilingkod sa Panginoon sa gawa nila. Unang Korinto chapter 15. Unang Korinto chapter 15 verse 58. Kaya mga kapatid, kung minamahal kayo'y maging matatak, hindi nakikilos, laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yung chapter 15 naman po, gaya ng pinarapo natin, ito pa itungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ito pa ipag-asa at kanyang muling pagkabuhay. Ito pa ipag-asa kanyang ikalawang pagdating. Ito pa ipag-asa tungkol sa ating muling pagkabuhay. Kaya bilang resulta nito, dahil meron po tayong ganitong pag-asa, kayo maging matatak, hindi nakikilos, naging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Mahalaga po ito, no? Hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Kaya hanapin muna palagi ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran. Kung ganon, ang lahat ng mga bagay na kinakailangan din po sa mundong ito, pawang itaraktas sa inyo.
meron din pong pangako kahit sa mundong ito, pamumuhay sa mundong ito. Kaya po, maliwanagan po natin yung ating pag-asa, maliwanagan po natin yung ating target, ayusin natin yung ating takbo sa ating Kristiyanong pamumuhay, iwasan po natin yung mga kasalanan, tapos hanapin muna ang kanyang kaharian, maging sagana po tayo sa gawa ng Panginoon Hesus Kristo. Tapos tanda po natin yung huling utos niya sa lahat ng mga ligtas. Doon po sa Mateo chapter 28. Mateo chapter 28. Verse 19, kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautisman ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ka sa iyo, narito ako ay kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito pang huling utos ng Panginoon Hesus bago po siya ay umakyat sa langit. Hindi naman para sa ito po ay mga alagad, kundi parati sa ating lahat. Narito, ako ay kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Malapit na po yung katapusan ng panahon. Kaya, ano pang iniutos niya? Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Doon po sa Marcos chapter 16 verse 15, umaya kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ng ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Lahat. Kaya sa Life for Mission, meron pong maraming mission sa iba't ibang bansa ngayon. Sa simula naman, hindi po marami ngayon. Meron po tayong mission sa maraming bansa. Ito pa ay kagustuhan ng Diyos. Ito pa ay kalugod-lugod sa Diyos. Tayo naman po dito po sa Pilipinas. Okay? Kaya, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha, sa ating lansangan, sa ating lugar, para sa lahat ng mga ligaw na kaluluwa. Ito pa ay ating responsibilidad. Ito pa ating special na mission. Ayon sa pag-asang ito. Kaya ako ay kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Nang darating ang Panginoon Hesus, kukunin ang lahat ng tunay na ligtas. Tapos dadalhin niya doon sa kanyang kaharian. Magkaroon tayo ng piyesta gaya ng kasalan. Yung iglesia po, ito pa ay parang asawa ng Panginoon Hesus. Sinabi ng Bible. Doon po sa Lumang Tipan, meron pong magandang halimbawa para sa asawang babae. Okay? Mga kaikan po, chapter 31. Mga kaikan, chapter 31. Verse 10. Sinong magkatakbo ng isang butihing babae sapagkat siya ay higit na mahalaga kaysa mga batong ruby. Ang puso ng kanyang asawa ay kanyang nakititiwala, siya ay hindi kukulangin ng mapapala. Sinong magkatakbo ng isang butihing babae? Bihira daw po ito. Sapagkat siya ay higit na mahalaga kaysa mga batong ruby. Mahalaga po ito para sa kanyang asawa.
So kaya ito pa ay isang halimbawa ng mabuting iglesia, isang buting babae. Kaya kung masasabi natin na yung life formation isang buting babae, no? Sana tayo pa ay nagiging kagaya ng babaeng ito lahat. Okay? Verse 24, gumagawa siya ng mga kasuotang lino. Ito ay bibili, nagbibigay ng mga pamikis sa mga negosyante. Kalakasan dangal ang kanyang kasuotan, ang panahong darating na kanyang tinatawanan. Masipag siya, no, sa kanyang trabaho, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang asawa. Kalakasan dangal ang kanyang kasuotan, mga kasuotang linyo. Ito pa ay parang sa church naman po, ano pang negosyo natin? Evangelization. Yung kasuotang lino, damit naman po, damit ng kaligtasan, no? Damit ng kaligtasan na inihanda ng Diyos, no? Para sa mga kaluluwa. Ang panahong darating na kanyang tinatawanan, inihanda niya ang kanyang inaharap. Tayo din po, ang panahong na darating kasama ng Panginoon Jesus ay kanyang tinatawanan. Ito pa ang ating target. Okay? So, kaya doon po sa verse 29, maraming anak na babae ang nakagawa ng kabutihan, ngunit silang lahat ay inyong nahigitan. Talagang pinaka best case na, no? Sana tayo po ay nagiging kagaya ng ganitong gaya ng sinabi ng verse na ito, yung tayong yung lahat. Kaya verse 30, alindok ay mataya, ang ganda ay walang kabuluhan, ngunit ang babaeng nagkatako sa Panginoon ay papupurihan. Ang alindok ay mataya, ang ganda ay walang kabuluhan. Yung kagandahan sa mundong ito ay makalupa, nawala, sa bandang huli nasisira lahat. Ngunit ang babaeng nakatako sa Panginoon, papupurihan. Kaya ito pang isang mabuting nasisilbing buhay para sa atin. Kaya po ngayon, yung mission natin ay nagsimula noon pa. Meron pong isang naligtas doon sa Korea, tapos umuwi sila sa Pilipinas, ikinalat nila yung mga gospel sa Pilipinas. And tapos noon pa, nagsimulang yung banal na Espiritu Santo sa aming iglesia, tuloy-tuloy. Okay, panunin natin ang isang video clip tungkol sa ministry ng Diyos. May po. Oh. Okay.
Kaya doon po sa Kaikan chapter 31, verse 26, binubuka niya ang kanyang bibig na may karunungan, nasa kanyang dila ang aral ng kabaitan, kanyang tinitingnan mabuti ang mga lakad ng kanyang sambahayan. Hindi siya kumakain ng tinapay ng katamaran, tumatayo ang kanyang mga anak, tinatawag siyang mapalad, ganun din ang kanyang asawa na kanyang pinupuri siya. Okay? Buting babae. Okay? Kaya po, huwag tayong makikilos. Kayo maging mas matatag, hindi nakikilos, laging sagana sa paggawa ng Panginoon. Hindi po ito walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hindi walang kabuluhan ang inyong manggawa sa Panginoon. Kaya hinihintay, pinangmamadali ang araw ng kanyang pagdating. No? Kung naghihintay po tayo sa Kanya, pwede tayong naging tamad sa ating Kristiyanong pamumuhay? Hindi. Kung naghihintay po tayo sa Kanya na may hangad, kaya natin magkasala ng mabuti, ng madali? Hindi. Kung naghihintay po sa Kanya, kaya natin lumayo sa iglesia? Hindi po. Kaya unang Juan chapter 2 verse 28. Unang Juan chapter 2 verse 28. Ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang mahayag siya. Magkaroon kayo ng pagtitiwala na hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang ang mahayag siya. Dito po yung buting babae, no? Sa iglesia. Siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala, hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. Kaya hanggang sa Kanyang pagdating, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon na may pag-asang ito. Okay. Hanggang dito po, manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang palakasin yung ating pag-asa na buhay na ipinakaloob ninyo. Pakitulungan niyo po kami upang magampanan ang inyong mission ng mabuti sa pamitan ng konting nalalabing pamumuhay. Pagitulungan niyo po kami upang baguhin yung aming puso, isip, buhay, alinsunod sa inyong kalooban sa pamitan ng Espiritu Santo na nakikilos sa inyong banal na iglesia. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, ang aming tagapagligtas. Amen.